Nako, na-checkmate ni Marcoleta. Itong Malacanang, no? Natakot yata itong mga to. Hindi natin alam, ha? Nagbago bigla ihip ng hangin. 'Di ba? Ang tagal naman, oh, 'di ba? Ano ito? Excited na nga kami. 'Di ba? Excited na kami na hulihin yung si Senator Dante Marcoleta. 'Di ba? Para magkasubukan, para matapos na. Hindi, dito totoo lang, ha? Hindi magkasubukan sa katwiran. Kasi tandaan nyo, ha? Ang isang bagay na hindi mo tinuloy, hindi mo malalaman. Parang yung flood control, hindi nyo tinutuloy, paano nyo malalaman? Di ba? Eto, paano natin malalaman kung nagkasala si Senator Marcoleta? Ituloy nyo. Di ba? Ganun lang yun eh. Di ba? Gusto na nga ni Senator Dante Marcoleta, sabi niya sa Net25 sa programang Saganang Mamamayan eh. Gusto niya na nga niya, handa siya sumama eh, sa otoridad eh. Di ba? Bataya, bakit ito tinasabi ni John Vic? John Vic, nilinaw na walang arrest warrant laban kay Sen Marcoleta. Ito pa terminong ginamit. Pakinggan nyo ha. Walang kasong isinampa laban sa kanya. Ba, walang kasong isinampa laban sa kanya. Biglang kambyo, biglang ibang ihip ng hangin. Para magkaroon ng warrant, kailangan siya sampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Wala akong alam na ganitong kaso sa isinampa. Ba, ang galing eh, no? Ano to, biglang nawala? Ay, hindi mo pwede. Akala ko ba pag batas-batas talaga masusunod? Di ba? Sa bagay, no? Gusto naman natin maaresto si Senator Marcoleta, no? Ayaw natin maaresto si Senator Marcoleta. Kasi yung pag-aresto nila, inventong kaso ayon kay Senator Dante Marcoleta. Ang gusto natin, matuloy lang yung warrant para magkaalamanan sa katwiran, di ba? O baka naman natakot sila sa June 20 na rally ng INC. Hindi naman ata rally yun eh. Ang alam ko may rally, yung apat na dambuhalang relihiyon. Pinangangunahan nila Bishop. Yun, transparency din yun. Walang Sara doon, walang BBM doon. Lahat for corruption yun. Di ba? Ganun, yun ang magiging rally nila. Sa EDSA naman yun, sa People Power Monument. Di ba? Ngayon, natakot yata ba kasi makutuban, mag-rally ang INC 28. Papapuno ang luneta. Di ba? Kasi napapabalita, susugurin daw eh. Di ba? Nagtaka nga ako, sabi, di ba, nabalitaan ko, susugurin ng INC. Hindi ko alam kung sino nagsabi nun eh. Sino ba nagsabi nun? Ha? Susugurin ng INC. May nakita ako nagbiro doon. Alam ko, hindi naman iglesia nagbiro doon eh. Pero parang may nagbiro ata doon sa comment section eh. Ang sabi ba naman, no? Sige, sugurin nila INC, payag kami. Sabi, pero pag hindi nila nakuha, gusto nila, kami naman ang susugod. May kukunin ka. Hindi, joke lang. Pero nabasa ko yun. Hindi ko alam kung sila susugod, no? Kami naman ang pag hindi nyo napasok na maayos ang INC, hindi nyo nakuha gusto nyo. Kami naman papasok. At kukunin namin ang gusto namin. Sabi ko, saan kayo papasok? Sa school. Kayo naman. Hindi, wala. Bawal ang kaguluhan. Bawal. Wag yun. Dito po, tila natakot yata to mga to. Nag-iba ihip ng hangin. Di ba? Akala ko ba, gagawin nyo pa sinungaling si Senator Marcoleta? Sabi niya sa Net25 baka anytime yung warrant niya meron na eh. Hindi natin alam talagang sakto pero sasabihin nyo wala. Sa bagay, yung sa ICC niya eh. No? Sabi niyo wala eh. Tapos meron pala, 'di ba? Ginugulo niyo ginugulo niyo taong bayan eh, no? Ini-surprise niyo. Sa bagay, warrant to para sa surprise to para di makapagtago. Para i-surprise si Senator Marcoleta na sabihin niyo na. Kasi baka din niyo sabihin, baka pagka si Senator Marcoleta pumunta sa Senado, hulihin niyo at posasan niyo. At 72 na 'yan. Baka itulak niyo, masaktan 'yan. At pag nasaktan 'yan, sabihin ko sa inyo. Sabihin ko, hindi, totoo. Alam mo, sa simpleng pagsama, kaya nga sabi ni Senator Marcoleta sa sama ko, dalawa ang iniingatan. Una, malabag na yung batas. Pangalawa, ayaw masaktan. Kasi minsan, di ba, pag natakas ka, teka muna. Nasa SOP ng pulis yung babasahan ka ng Miranda rights. Poposasan ka. Sa pagposas, pwede kang pumalag-palag pa eh. Di ba? Pag medyo hindi mo tanggap yung pagkakapuli sa'yo eh. Si Senator Marcoleta, kung biglain nyo, 72 years old na yan, kung biglang atakihin yan, hindi sa nervyos sa galit na bigla niyo inatake, sinurpress niyo yung warrant. 'Di ba? Sabihin niyo na kung may warrant diyan. 'Di ba? Kasi pag nasaktan yan, sabihin ko sa inyo, yung 5 luneta, 10 luneta mapupuno. Oy, yung buong ibang reliyon nagpapahayag na hindi kami ay sabi nila, I am a Catholic. Susuporta ako sa iglesia. I am a born again. Susuporta ako sa iglesia. Nagsasabi na may iba't ibang relihiyon. Oo. Mayroon ako nakausap diyan, ayoko magbanggit ng lugar. Diyan sa isang baryo isang relihiyon na born again. Ang member nasa 8,000. Sumusuporta na kay Senator Marcoleta sa INC. Kasi marami naman born again eh. May Christian, may born again. Daming born again eh. Hindi naman lahat ng born again
yung part lang doon sa lugar namin ng born again. Nagpahayag ng suporta kay Senator Marcoleta. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Ya, ano, takot na? Tapos inahamon na nga ng ibang mga kapatiran yata sa iglesia nahulihin nyo na kung gusto nyo. Pasukin nyo. Sabi niya ni JB Balateros JG Balateros pasukin nyo na para, kasi ginawa nila kay Kibuloy di ba? Binastos nila si Kibuloy Akala nyo magagawa nyo sa iglesia ni Cristo yun? Papasukin nyo? Ha? Akala nyo mapapasok nyo? Kahit 2 tao lang ilagay doon, hindi nyo mapapasok yun Di ba? Kahit 3 tao lang ilagay doon, hindi mapasok yun Yung 3 tao na yun, katumbas no 10. Hindi, yung 3 tao doon, katumbas no mga 1,000. Di ba? Ipapahamak nyo di ba? Ito yung pagkakataon na kung saan binabastos ang religion ngayon. Sa kapansin nyo, ang dami ng galit sa kanila. INC, iba pang Muslim, iba pang mga born again, iba pang religion. Ang gumugusto lang sa kanila, vlogger na lang Napansin nyo? Yung ibang tao siguro loyalista gusto pa sila kasi galit kay Marcoleta at mga pinklawan sumusunod sa kanila. Hina-hype sila ng pinklawan, di ba? Pero kung totoo, wala na sila Di ba? Ang dami. Ngayon lang ako nakakita ng napakaraming galit sa isang presidente. Ngayon lang ako nakakita sa history. Totoo talaga. Di ba? Napakaraming galit. Hindi pagbagal ka sa presidente, DDS ka na automatic. Yan ang ano nila Yung utak nila paranoid na. Wala na sila ibang iniisip kundi DDS na lang ang kalaban. Akala nila DDS lang ang kalaban. Paano yung mga ordinaryo katulad namin, nagsasalita, DDS nyo na naman ako. Di ba? Yan sila. Naalala niyo yung sinabi ko dati, na si Martin gagawin nilang DDS pag medyo buwabaltad na? Nangyayari na. Sabi ko, di ba dati, yung si Saldi, pag si Saldi kumanta, gagawin nilang DDS. Nangyayari, di ba? Yan, ganyan katindi ang mga yan. Lahat ginagawa nilang DDS. Di ba? Ngayon, hindi ko alam, na-checkmate sila na-checkmate ni Senator Marcoleta, yung palasyo, yung Malacanang. Bakit? Una-una, sabi ko sa inyo, si Marcoleta ang layunin niya tumulong sa Malacanang. Nakausap niya pa si BBM, di ba? Nakausap niya na tutulong siya sa flood control issue at gusto niya, nanalo siyang senador, natuwa siya, siyempre nanalo siya. Ang gusto niya naisip, ibigay sa kanya ni Chis Escudero, ang Senate pa noon. Ang blue ribbon ibigay sa kanya. Nangyari 'yon, di ba? At katulong niya lahat maghanap. Ang dami pa noon, di ba? Gusto si Kiko, di ba? Naalala nyo, si Senator Marcoleta yung blue ribbon siya, na nag-privilege speech siya. Si Kiko nagpi-privilege speech din. Naalala niyo 'yon, yung nagkaroon ng problema sa ganang mamamayan dahil si Sharon yata nadamay, si Shawi, na dahil niya si Kiko nagkakaroon ng sariling privilege speech, sariling investigasyon. Habang si Pinky naman ganun din, may sariling investigasyon. Pinapakailaman nila investigasyon ni Senator Marcoleta, di ba? Kaya nangyari, nagalit si Senator Marcoleta kasi nangingialam kayo, naalala niyo 'yon? Kumbaga, noong panahon na 'yon, kalalabas pala ng bagong issue na si Marcos mahaya naman kayo, ang daming gusto mag-imbestiga. Ang dami. Nung nalaman ako sino-sino yung mali-malitang magkakasabwat, ngayon, at nalaman nila na pag pinaparusahan ng taas, pag yung sino yung nangingialam sa flood control, natatakot na sila, wala na nag-iimbestiga ngayon. Kundi, isa na lang ang nag-iimbestiga, si Senator Rodante Marcoleta na lang ang nag-iimbestiga. At ang kanilang target ngayon, si Senator Marcoleta at ang INC. Diba? Samantalang dati, sunod-sunod, ang dami mag-iimbestiga. Pati nag-iimbestiga na rin, di ba? Ngayon, wala na. Kasi natatakot na sila. Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. So, ibig sabihin, wala ng korupsyon? Meron. Kung wala man ngayon, may nangyaring korupsyon sa panahon ngayon. Yeah. Sige, sa panahon ni Duterte, meron din. So nyo, sabay nyo na. Imbestigahan nyo na rin. Di ba? Eto na. Pakinggan natin ito, papayo natin bago yan. Talaga, alam nyo, bantayan natin ang INC. Kung ngayon, kanina, doble, triple na natin ang pagbabantay sa INC. No? Kasi, gusto silang galawin. Hindi ko alam kung sino gagalaw, wala akong sinasabi kung sino. Pero nabalitaan natin, gagalawin sila. Diba? Bantayan natin. Diba? Magmasid tayo. Diba? Tutukan natin ang camera pag may nanggugulo sa INC. Gawin lang yun. Ipagtanggol natin. No? Okay, maraming salamat sa inyo. Dito muna tayo kay Salvador Panelo sa kanyang pahayag. Pakinggan po natin. Pagsusuri na presidente natin ngayon. Karamihan, ang ginagawa niya ay lapag sa saligang batas. Meron ayaw maniwala niya pag sinabing karamihan labag sa saligang batas. Hindi sila maniniwala diyan. Sasabihin destabilization na naman si Panelo. Sasabihin nila DD si Panelo.
Sasabihin nila, si Panelo, gumagawa ng hindi ba pwede mamuna kami? Kung si Seton Marcoleta, pinupunan nyo minsan, hindi naman kami nagagalit eh. Nagagalit lang kami kapag yung halimbawa, hindi naman talaga tama naman si Seton Marcoleta na imbestigahan niya ang flood control, ayaw nyo, magagalit kami. Sabihin namin, bakit ayaw nyo imbestigahan yung flood control? Pero kung halimbawa, napansin nyo si Seton Marcoleta, masyado masungit, pinapansin nyo, okay lang sa amin yun. Kasi nakita naman talaga namin, medyo masungit si Seton Marcoleta, mga itong buwan na to eh. Okay lang yun. Pansinin nyo yung mga pagkukulang ni Seton Marcoleta. Papansinin din namin yung mga pagkukulang nyo at lalo na yung iba pang mga presidente, senador. Huwag kayong magagalit, huwag kayong balat sibuyas. Diba? Hindi naman namin pag pinag-resign siya, hindi naman namin siya pinagbibintangan. Yung pagkukulang lang niya na pinupunan namin at napakaganda nun pag pinuna yung pagkukulang mo. Bakit? Maaayos mo sa susunod. Magiging kumpleto na. Tama? Hindi naman pagtupad. Pero mas marami ang paglabag sa batas. Yung bang pagdala kay iba sa Quorum 12, pinaburan niya si Sherwin, yung ba nilabag sa batas yun? Ang nasa batas, 13 eh. Ba't bumuo pa sila ng 13? Ba't nagpatawag ng special session para maging 13? Kung ito silang pala, sapat na, ba't magpapatawag ng special session? Ano ba laman ng special session? Wala namang katuturan na. Para mabuo lang. Yung Joel naman nagpahiwati. Pag anya nagpatawag ng special session, dadalo na ako. Yun naman, nagpatawag kagad ng special session. Tignan, yung sabi ng palasyo, sige nga, tignan natin kung talaga susunod ka sa akin, papatawag ako ng special session. Ayun, sumunod niya si Joel. Sa isang pahayag sa social media, attorney, iginiit ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may impormasyon naman siyang natanggap tungkol sa mga nag-i-issue na warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo at sa dalawa pang dating opisyal ng pulisya. Inakusahan ni Duterte ang administrasyon ng paggamit umano sa ICC at iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang kasangkapan laban sa mga kalaban sa politika. Iginiit din niya na habang nakatuon yung pansin sa mga kasong politikal, hindi umano nabibigyan ng sapat na atensyon yung mga issue tulad ng korupsyon at paglaki. Wala talaga. Sasabihin nila, nagtatrabaho ang Pangulo. Of course, syempre, nagtatrabaho. Maski naman tayo lahat dyan sino yung mga nasa gobyerno ngayon, di ba lahat naman tayo tatrabaho? Hindi lang puro trabaho. Gampanan mo din yung nagbubunga ng, alimbawa, alam nyo magkaguluhan. Ano ba kinukos ng gulo ngayon? Hindi yung korupsyon. Di payagan mo si Seton Marcoleta. Sa anong paraan mo papayagan si Seton Marcoleta mag-imbestiga? Halimbawa, may kumukontra kay Seton Marcoleta, ayaw mag-imbestiga. Ang dami nagagalit. Saway mo nagagalit kay Seton Marcoleta. Halimbawa, ako presidente, nakita ko, nagagalit kay Seton Marcoleta. Sasabihan ko sila, huwag kayong magalit kay Senator Marcoleta kasi ginagampanan niya ang tungkulin niya bilang pag-iimbestiga. Di ba? Ba't di nyo ginagano si Senator Marcoleta? Ibig sabihin, ayaw nyo yung ginagawa ni Senator Marcoleta. Alin ang ayaw nyo? Yung pag-iimbestiga niya sa mga kurakot. So, ba't tataka ako, ba't ayaw nyo? Ngayon lang ako nakakita nag-iimbestiga ng kurakot, ayaw nyo. Sabihin nyo naman, hindi kasi nag-iimbestiga sa mga Duterte. Hindi niya iimbestiga ni Marcoleta yung Duterte. Sa natural, hindi iimbestiga ni Marcoleta si Duterte. Una-una kaalyado niya. Prangkahan na tayo dito. Tapatan na tayo dito na paligoy-ligoy. Kakampi niya yun. Hindi niya iimbestigahan nyo. Kahit sino naman Ikaw ba, iimbestigahan mo? Kaya nga, ang pinakamaganda, imbestigahan nyo yung Duterte. Habang si Marcoleta, iniimbestigahan itong kasalukuyan. Para parehas. ng utang. Kaso ayaw nila parehas. Ayaw pa imbestigahan ni Marcoleta kasalukuyan ngayon. Ayaw din nila imbestigahan yung mga Duterte. Lamang nga sila Ayaw nyo nun. Kung malaman yung kurakot si Digong, di lalo mas masisira ang mga Sara. Ayaw nyo nun. O talagang ayaw nyo imbestigahan kasi wala kayong makikita. Ng bansa. Nananawagan siya sa mga opisyal ng gobyerno at sa publiko na rin na bantayan yung pagiging patas ng batas at huwag hayaang magamit ang hustisya bilang sandata laban sa oposisyon. Attorney Sal, ano po ang inyong komento sa naging post ni Congressman Paulo Duterte, Attorney? Alam po ninyo, wala. Ako nagtataka ako. Kung magtataka pa kahit na sinong mamamayan, kung bakit ganyan ang takbo ng ating pamahalaan. Kasi nga, hindi nga sinusunod ang saligang batas. Hindi sabi ni Senator Marcoleta, bendalo. Kaya nagkakagulo. Totoo yun. Isipin mo, kung hindi nagbendalo si Erwin,
ayaw ilagay nila si Diskaya sa state witness. Gusto nila bago ilagay si Diskaya sa state witness, ipasoli muna yung pera. At sinasabi din nila, pati yung mga vloggers, na ba't gagawin ni Marcoleta ang state witness si Diskaya? Kakampi kasi yan iglesia kasi si Diskaya. Kahit hindi naman. Bakit gagawin ni Marcoleta? Kasi sa insurance ng asawa, kaya pala binayaran si Marcoleta ni Diskaya. Kaya gagawin ni Marcoleta ang state witness ni Diskaya kasi Diskaya maraming alam na pwede ikanta. At kakanta siya. Tapos sabi ni Bendalo, hindi, isoli muna bago mag-state witness. Tapos sabi ng iba, ayaw nilang maging state witness. Yung nagsabi na isoli muna yung pera, maya't maya, 1 linggo na nakalipas, sabi nila, hindi pwedeng gawing state witness yan. Hindi pala pwedeng gawing state witness, bakit mo inopera ng pagsusoli ng pera bago gawin state witness? Sa madaling salita, payag ka din pala na gawing state witness yun, basta magsoli mo ng pera. Tapos sasabihin mo, ayaw mong state witness. Ano ba talaga? Gets nyo ako? Kasi pag sinabi mo na bago ka maging state witness, magsoli ka muna ng pera. Sakyan natin. What if pala kung nagsoli ang Diskaya ng pera? Gagawin mong state witness. Oo, syempre, kondisyon Magsoli mo ng pera. Sinoli, 1 bilyon. Gagawin mong state witness. Umayag ka, sabi mo Magsoli muna. M-U-N-A. Muna. Bago gawin state witness. Ibig sabihin, may kondisyon. Pag ba nagsoli ng pera Diskaya, gawin ng state witness, papayag na kayo, state witness siya. Papayag sila. Diba? Ibig sabihin, gusto rin talaga nilang, sa madaling salita, papayag din pala sila bandang huli. Tapos sasabihin nyo kay Senator Marcoleta, kakampi ni Diskaya? Hindi. Wala sa batas yung pagsosoli pera na kagad. Ang nasa batas, investigasyon muna bago magsoli ng pera. Kasi una-una, hindi mo alam kung magkano ipapasoli mo. Diba? Investigasyon muna. Kayo naman. Kaya tama siya sabi ni Salvador Panelo, ni Atty. Salvador Panelo, na dahil sa hindi nila sunod sa konstitusyon, sa batas, nagkakagulo. Malaking gulo yun. Kung hindi nagbendalo, nag-state witness si Diskaya, di huli na yung big fish yung sino, kakanta na yung Diskaya. Di ba? Alin pa mga bendalo? Yung Quorum 12. Kung hindi nila na Quorum 12 yun, kaya tano pa ang SP ngayon, at yung SP nakaraan na imbitahan yung mga dapat imbestiga, ipatawag sila Martin. Di ba? Nagkakagulo dahil nilalabag nila ang batas, yung saligang batas. Pinatutupad kung ano ang nakalagay sa batas. Nakalagay sa batas. Ang presidente ay kinakailangan magsilbi at bigyan ng proteksyon. Anong ginawa niya? Hindi na tayo lalayo. Anong ginawa niya kay Presidente Duterte? Nilabag niya ang saligang batas. Kapagkat pinaaresta niya, pinakulong niya ang isang mamamayang Pilipino. Hindi daw nagpa-aresto nun, hindi daw nagpakulong nun si Pangulo, kundi si Trillanes daw. Si Trillanes, true Trillanes. Tama yun, palakpakan. Pero pumayag ka na ikaw rin mismo nagsabi na ayaw mo ng ICC sa Pilipinas kasi may soberenya tayo. Tapos, wala ka nga sinasabi na ikaw nagpakulong o pumapayag ka na makulong si Digong, pero pinabayaan mo na damputin nila Torre. Di ganun din yun! Kayo naman. Nire-remind ko lang kayo sa mga bago para alam. Akusado ng krimen dito sa Pilipinas, ng kapwa niya Pilipino, at pinalilitis niya sa dayuhan. Hindi ba labag sa batas yun? Marami. Yung lang impeachment ni Inday Sara, wala namang ground, puro mga imahinasyon. Politika lang. Madalit sabi, wala sa aking pagsusuri na presidente natin ngayon. Karamihan, ang ginagawa niya ay lapag sa saligang batas. Meron din naman sinusunod ng Pangulo. Okay talaga, Totoo. Marami din tinatrabaho ang Pangulo. Actually, marami siyang tinarabaho. Totoo yun. Nakikita ko yan. Marami siyang infrastructure na ewan ko, di makita Hindi pala infrastructure. Marami din naman talaga siyang nagawa sa Pilipinas. Unang-una, itong 20 nakausap niya ang presidente ng Russia si Putin at yung mga detained doon na Pilipino sa Russia, pinauwi niya. Ang galing, no? Kakausapin niya lang yung presidente, papauwi na. Ganun kalakas ang presidente pag kinausap niya. Kaya yung pagpapauwi kay Tatay Digong, nahihirapan? Hindi ako naniniwala Kaya nahihirapan kasi may nagpapahirap, hindi ang ICC.
may nagsusulsol galing sa Pilipinas. Kayo na bahala sumagot kung sino yun. Kasi automatic, pag presidente, halimbawa si Sara, kaya niya hilingin sa ICC yan, pauwiin nyo na si Tatay Digong. Magkakaroon usapan hindi naman ICC ang kakausapin nila dyan yung pinaka-head okay, presidente, pwede rin, di wala kung sakop ng jurisdiction ng presidente ng Netherlands yung dahig na yak, no? O iba talaga, international ba talaga yak, di ba, kakausapin, o yung UN ba kakausapin mo, alin ba kakausapin dyan? Pero madaling salita, gusto ng presidente, di ba? Pauwi mo. Ito kay Putin, kinausap niya, pinauwi yung 20 atang detain. Ito ang tuwa naman mga Pilipino, salamat naman. Pero, paano pala kung si BBM kinausap niya yung presidente ng Netherlands? Papauwi niya kay sa Tatay Digong? Kasi kung pinauwi mo sa Pilipino, hindi naman Pilipino ang pinauwi mo, totoosin yung lahing ito ang tinulungan mo, hindi lang yung 20 na yun. Tama? Dapat, ganun din kay Tatay Digong, hindi mo na papauwiin Huwag mo nang pinayagan na papuntahin doon, lalo si Bato. Hindi tahimik kayo Pwede mo naman sabihin, tigil nyo na. Ako presidente. Tigil nyo na yan. Huwag nyo nang hulihin si Bato. Dito nyo hulihin, dito nyo kasuhan si Bato. Ganun. Kaso ayaw mo, hindi ka sasalita Di sabi, papayag ka na rin. Yun ang iniisip namin. Yun ang pinupuno namin. Nagtatrabaho naman sila Okay naman sila Pero wala ba kaming karapatan na mamuna? Sa nakikita namin mali na labag na. Labag sa konsensya, labag sa batas, labag sa paningin ng tao, labag sa lahat ng panuntunan ng tao, sa karapatan ng tao, labag, at yung justice system natin, binabastos. Pagtupad. Pero mas marami ang paglabag sa batas. Dahil kung susundin mo lang ang saligang batas, sabi nga ni Presidente Duterte noong mga panahon, pag nag-aaway-aaway niya sa kabinete, sabihin niya, just follow the law. Sundin niyo na lang ang batas. Tapos ang usapan. Pero hindi. Ang ginagawa nila, yung batas, ini-interpreta niya na pabor sa kanila, sa kanilang interes, sa kanilang kapakanan, at hindi sa taong bayan. Totoo yun. Yan ang ugat ng lahat ng paguluhan, kalokohan, ng kabalbalan, ng kawalang-hiyahan, ng pagnanakaw dito sa ating pamalan. Ang hindi pagtugon sa pangangailangan ng mga mahihirap, ng mga nakararami sa ating mga bayan. Kaya ako ever since sinasabi ko, pag ang pamamahala ng bansa ay bigo, isa lamang ang itutukoy mo, ang presidente, kapag siyang may hawak na kapangyarihan. Tama mo, di ba? Sobra na Di ba sobra na? Marcoleta kakasama ng plunder, INC nananahimik, papakilaman mo. Bakit? Nagrarally sila? Bakit? Nawala na ba sa konstitusyon ng rally? Nasa konstitusyon ng rally. Hindi magulo Yung dalawang rally, di ba? January 13, nag-rally, 2025. 2025 din, November 16, nag-rally sila. Bakit galit yung iba? Ano kung may kampiyan ng INC halimbawa? Diba? Bakit? Transparency November 16. At yung November 13, hindi naman nila kinakampiyan si Sara Anong ginawa ng INC? Sinakyan lang nila yung sinabi ng Pangulo na ayaw ng impeachment. Bagaman merong pwedeng impeach halimbawa, ayaw na impeach kasi gulo lang ang mangyayari. Hindi sila nakinig. Totoo ba sinabi ng INC? Totoo. Nagkagulo, di ba? Nag-away-away. Impeachment ang inuna. Kung inuna nyo taong bayan, sana asensado na ngayon. Di ba? Inuna nyo yung talagang kailangan unahin. Ito ngayon, anong dapat unahin ngayon? Sige, anong dapat unahin ngayon? Ngayon, nagdaulan na, konting ulan, buwabaha na. Sige nga, anong dapat unahin? Pwede mong isabay yung corruption ngayon, nangyari flood control issue, pati yung nangyayaring kahirapan ngayon. Kaso wala ata sila sa kahit sa dalawa na yun na gagawin nila. Hindi mo Buti pa yung Lindol, inasikaso nila pumunta pa Pinuntahan yung mga binaha, pinuntahan nyo ba? sabihin, hindi ko alam yung ginagawa ng iba pa. Bakit ako biniblame? Ikaw ang presidente. Hindi ba? Sabi nila, ang Pangulo, tatrabaho, ano kinalaman dyan? Ikaw, presidente, ano ka ba, Auntie Claire? Ano ka ba? Gagalaw yan o walang ang pagsangayon. So, yes.
for now. Okay, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Pero napatunayan natin, mga kababayan, na sabi daw, ulit natin ito, John Vic nilinaw, walang arrest warrant laban kay Sen. Marcoleta. Huwag tayo magtitiwala. Pero kung totoo man ito, bakit umurong? Akala ko ba hindi kayo uurong? At sige, salamat kung inurong nyo kay Sen. Marcoleta. Salamat. Pero hindi kami makakapayag. Inurong nyo yung kaso kay Joel o kay Chis Escudero kung totoo man iurong nyo. Dapat tuloy yun. Dahil umasa ang taong bayan na si isang Rimulya, pangalan ng Boying, na sabi, hinugna yung kay Joel. Bakit ngayon naging hilaw ulit? Akala ba pipitasin na lang namin kasi hinugna? Ba't ngayon naging hilaw ulit? Asa na yung kaso ni Joel? Asa na yung kaso ni Martin? Asa na yung plunder niya? Alam ko mas naunang kasuhan si Martin. Pero ba't mauuna pa ata si Jinggoy? Nauna pa si Jinggoy. Nasa na? Ba't wala? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Di ba? Tapos sasabihin nyo sa amin, trabaho lang. Trabaho lang kami. Eto hirap sa mga to Gagawa sila ng kakaiba. Pag sinaway mo, sabihin nila, kami katrabaho lang kami. Anong kinalaman namin niya? Di ba? Yun lagi pang reserva nila Para yung taong bayan, nga naman, tatrabaho sila, ginugulo nyo. Para lumilitaw na magulo sila sa Sen. Marcoleta, magulo tayo. Hindi tayo magulo. Gusto lang namin palayain nyo kami tumulong. Huwag na lang kami. Si Senator dati Marcoleta tumulong sa investigasyon, palayain. Tapos ang usapan. Ba't nyo hinahadlangan? Diba? Hindi daw hinahadlangan. Hindi hinahadlangan. Siyempre, may aamin ba naman? Kayo naman, Mayroon ba umamin sa history na gumagawa siya ng planong kakaiba, aaminin niya sa Wala nun. Pero nakikita mo, mas sapat na minsan na makita at maramdaman namin kaysa aminin nyo. Totoo. Minsan niya, mas masarap ang pakiramdam ng iparamdam kaysa isang I love you Totoo yun. Ako, ganoon ako na yakapin ako, hindi magsasalita, dalan ako ng pagkain, pagluto ako, mas masarap sa setang I love you Kasi yung I love you, minsan gasgas na minsan I love you ka na I love you sa akin, wala naman. Lagi naman tayo nag-aaway, lagi naman tayo sa selos. Kaya minsan mas masarap yung naramdaman Ano ibig ko sabihin? Mas sapat sa amin maramdaman namin yung sinasabi nyo kaysa yung hindi nyo nakagets nyo. Diba? Okay, maraming salamat. Ito isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. At itong talakay na to ay napakamakabuluhan. Lesson learned. Marami kayong matututunan na naman. At marami naman kayong bagong nalaman. Isa tong masustansyang usapan. Nasa demokrasyang bansa, isa tong freedom of speech, mga opinyon, komentary, natatatak sa inyong isipan. Hanggang dito lang po, paalam po sa inyong lahat.